Kwento niya nga ho sa amin ulit kung paano niyo plinano yung ambush dito kay Captain Victorino. Sa ilang araw kong surveillance sa kanya, ang nakita kong pinaka madaling makuha namin siya, ambush namin siya sa kanya kasi madalas nag-iisa siya eh. Sa pinakamagna yung nag-iisa sa sasakyan, doon na lang namin ambush at madaling mawala. Hindi namin siya makuha sa gabi dahil sa gabi maraming kasama. Yun lang, kaya ang ginagawa ko noong ilang araw ko sinabangan yung palabas ng headquarters. Yun ang pinakamaluwag para sa amin na maliquidate namin sa ambush lang siya nakita ko. So, nung araw ho na aambushin nyo na, sabi nyo dinikitan nyo. Saan na nagdikit yung inyong sasakyan? Simula nung paglabas niya ng WPD? Paglabas niya ng WPD, nandun ako sa Popayos na katigil. Sinundan ko na siya dahil medyo matraffic. Kaya nag-hintay ako ng buwelo nang hindi kami mahinto sa traffic. Pagdating dun sa stoplight ng PSG at saka yung nagtahan, nakahinto kami pareho siguro mga 5 auto. Pagitan ko sa kanya, sinabi ko kay Butch, pago, handa mo didikitan ko na. Kaya pagumpago, siningit ko yung sasakyan sa ibabaw, dinikitan ko siya ng halos 1 di pa layo. Sinabakan siya ko pagkalawago, doon binakbakan ni Butch. Sabay ng bakbakan siya sa auto. Basta naubos yung isang magazine ng isang clip, sabay na ako na nagtahan. Nakita ko bumaranda na lang siya sa kanya dun sa metabi. So, sa inyo pagkakaalam ho, may nahuli ba suspect noon, mga time na yun? Sino nahuli no? I don't know, hindi ko na alam. Kasi pagkatapos nun nagpunta na ako ng Amerika, bumalik ako Basta, after 2 weeks, umalis na ako. Tapos yung isang kaibigan ni Jamie Victorino, si Sergeant Ubildo, nagdududa na sa amin sa kanya. Nag-uusap sila Western. Sabi niya, pare, alam namin na grupo niyo bumanat sila Kit. Sabi daw sa kanyang ganun. Hindi niya inaamin. Birthday niya, dahil pasita siya sa San Pedro Dadating sana ako nung hindi ako nakarating. Bisita niya si Butch Olvido na maglabasan ng mga bisita, pinipilit sa tanging hanggang magkulitan. Hanggang magbarilan silang dalawa. Napatay si Olvido, napatay din si Butch Pumalag, nagkadrohan sila. Itong Cora Imperial nga ako, boyfriend niya si Butch Pumalag, humarang. Tinamayan siya sa medibil sa breast niya, na hospital. Kaya nga pala, iduduktong ko pa. Nung ma-hospital siya sa Biluna, paalis na ako noon na-delayed ako ng mga ilang linggo. Dahil intay ko mo nung makarecover yung kumari ko. Isang beses tinawagan ako ni Cora ng gabi. Pare, labas mo na ako dito ngayon. Sabi niya, bakit? Pupunta na ako dito ng grupo nila sa Western. Sa witness na nakakaalam Liliquidate dito dyan sa hospital. Kaya ang pagtawag niya, inintay ko mga alas 4 madaling araw, itinakas ko siya ng Biluna kami rin ni Bitoy. Tapos nilala ko kay Kabise, tinago ko si Cora ng mga 10 days. Hanggang sinamahan ko na siya, inilabas ko siya. Sabi ko, Mare, pinakamabuti punta na lang ng Amerika. Alam kong maraming way ako ng papuntang Amerika Miskirap na siya, may tama, kumari ko. Kinuha ko siya, hiningi ko ng pamasahe kay Badilla, kay Lacson, ang bagan sila. Dinala ko ng state, via Europe, Mexico City, hanggang Tijuana. Kinuros ko siya ng border. Iniwan ko siya ron, tapos bumalik ulit ako ng mga ilang buwan dito sa Pilipinas. Sa magandang palad naman naging pulis din siya ngayon ng Beverly Hills sa California. Hanggang tinawagan ko nga siya, kinakamusta ko siya. Isang one time, biniro ko siya. Sabi ko, Mare, pag dumating ba yung oras na kailangan kita at nare-open tong kay Jimmy, will you help me? Pwede ka mag-witness? O, pare yun lang pala, dyan lang ako makaya. Anytime, sabi niya sa akin ganun. Basta nasa Amerika na siya. She is willing to testify also.
very willing to testify. Hindi ho ba kayo nag-iisip kung bakit hanggang ngayon hindi pa kayo napapardon sa kabila ng inyong kalagayan? Okay, gabi-gabi iniisip ko yan na hinihingi ko sana. Nagdadasal ako sa taas na sana makalaya na ako dahil yung isang araw na nawawala sa akin. Alam ko sa kondisyon ko hopeless case ako. Na sana lumaya nga sana ako yung panahon na makakasama ko yung pamilya ko, malaking bagay sa akin ng isang araw. Isip ako ng isip dahil sa sakit ko, I'm supposed to be out. Kaya wala naman akong magawa kung hindi manalangin dahil pero hinihiling ko sana umababa pa yung pagsasama namin ng mga anak ko. Makalaya sana ng maaga at ng isang taon pa. Wala naman akong magawa kung bakit. Kaya na puro awa na lang hinihingi ko sa itaas.